And sa video na to, pag-usapan natin yung iba't ibang klase ng mga visa na pwede nyong applyan papunta dito sa Japan. So kung anong purpose ninyo, ayan, dito natin yung pag-uusapan, kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Okay, so nandito tayo sa Embassy of Japan in the Philippines website or yung Visa Consular Services. And makikita natin dito sa website nila yung mga information na dapat nating malaman, katulad nung Certificate of Eligibility, which is yung digitization. Ibig sabihin, kung dati ay ipapadala pa sa inyo yung hard copy nung COE para ito dun sa mga long term na pupunta dito sa Japan as student or worker. Ayan, so kailangan nyo nitong COE. So kung dati hard copy ang kailangan, ngayon pwede na nilang ipadala sa inyo through email. So para mas mabilis yung proseso. Ayan, so as of today, same pa rin naman yung kanilang rule na lahat ng pupunta dito sa Japan hindi kailangan mag-submit ng mga valid vaccination certificate nor a negative certificate of COVID-19. Hindi na yan yung kailangan pag kayo ay papasok dito sa Japan or magtutur dito sa Japan, mag-i-stay dito for study or work. So, hindi kailangan mag-provide ng valid vaccination kahit mag-tour lang, hindi na kailangan niya. Pero, kailangan pa rin gumamit or ina-advise pa rin, nire-recommend na gumamit kayo ng Visit Japan Web. Okay? Yung Visit Japan Web is para itong e-travel sa Philippines, pero this time ay yung Japan version naman. So, ito ay system dito sa Japan na kung saan gagawa ka ng registration ng information mo papunta dito sa Japan. Dati, ginagamit ito para makapag-create ka ng QR code at ipapakita mo to sa quarantine section noong may COVID pa. Sa ngayon, ginagamit na lang yung QR code sa immigration at sa custom. At pwede mo rin siyang gamitin para maka-avail ka ng mga tax-free na available sa ilang mga shops dito sa Japan. Okay, gaya nga ng sinabi natin, ito yung iba't ibang mga temporary visitor na pwede ninyong applyan, katulad ng tourism, business conference, cultural exchange, visiting relatives. Ayan, lahat ng ito ay within 90 days at maximum yung time frame para makapag-stay ka dito sa Japan. Pero usually yung iba, before matapos yung kanilang 90 days ay nag-a-apply sila ng extension. Okay, so pwede nyong i-apply yan ng extension dito sa Japan bago matapos yung 90 days. So pwede nilang i-extend yan for another 90 days. Para parang all in all 6 months yung stay ninyo dito. Pwede ding visiting friends or distant relatives, or pwede rin kayo mag-apply kung may connection kayo sa US military, and pwede rin kayo mag-apply as spouse, child of a Japanese national in the Philippines or transit visa. Kung kayo naman ay mag-a-apply ng multiple entry, iba din ang visa na i-apply nyo dyan, yung pang multiple entry visa for a frequent traveler. Medyo medyo mas maraming documents na kailangan i-provide dito. Katulad nito, multiple entry temporary visitor visa for Philippine nationals with considerable financial capacity. Ayan. So, ibig sabihin, kailangan medyo talagang, kumbaga, kayang-kaya mong i-finance ang iyong pag-stay dito sa Japan. Considerable financial capacity. So, maraming pera na kailangang ipakita para makonsider ka as multiple entry dito sa Japan. Siyempre, kung may businesses ka or may sarili kang businesses, marami kang savings sa bank, kailangan mong ipapatunayan yan na ikaw ay eligible na mag-apply ng multiple entry. Multiple entry visa for business purpose and cultural or intellectual figures. Ayan, pwede rin kayo mag-apply niyan. Para naman sa mga long-term status, okay? Yung long-term for long-term stay, yung status nila, either student sila, worker, or dependent. Yan. Ito naman, meron silang iba't ibang mga visa application procedure. So, puntahan nyo lang tong website na ito. Ilalagay ko sa description box ng video na to. Kasi kung kayo ay student, worker, or dependent, ayan, meron kayong mga kailangang sundin na mga kailangang i-submit na document. Katulad nito, study, work, including technical trainee, intern, or entertainer, or live with a spouse or parents. Your inviter needs to apply Japan Immigration for Certificate of Eligibility in advance. So, hindi kayo mag-a-apply sa Pilipinas, pupunta sa travel agency para mag-apply ng student, worker, or as dependent, kailangan hantayin nyo munang ma-receive ninyo yung certificate of eligibility ninyo galing sa inyong sponsor dito sa Japan. Kung student ka, sinong sponsor mo dito, kailangan mo mag-provide ng COE. Ganun din sa mga magtatrabaho as trainee or SSW or
kung kayo ay dependent visa, kailangan nyo mag-submit ng Certificate of Eligibility or COE kasabay nito sa pag-a-apply ninyo ng visa sa travel agency sa Philippines. Yan. Sa mga mag-a-apply as student, worker, or dependent, kailangan yung ding sabayan ng inyong COE ng passport na at least 9 months siguro or 6 months na valid pa siya. 6 to 9 months, mas maganda 9 months na valid pa yung inyong passport, application form, a facial photo. Ayan, kailangan nyo mag-submit niyan, yung application form, certificate of eligibility, photocopy, no need original. So, hindi na daw kailangan ng original. Pwede din daw yung copy na na-receive ninyo na certificate of eligibility by email from Japan Immigration. Submit a photocopy of email. Pwede nilang ma-validate yan. So, kailangan nyo ding mag-provide dun sa mga certificate of eligibility holders of spouse, childs of Japanese, spouse, child of permanent resident or long-term resident or dependent. And dependent. Lahat kayo ng mga dependent, long-term, spouse and child ng dependent, Japanese, long-term, and dependent, kailangan nyo mag-provide ng birth certificate na inisyo sa PSA within 1 year and marriage certificate kung kayo ay married. And yung iba't iba pang mga long-term stay katulad ng diplomat official, housekeeper, hired by diplomat official, medical stay including temporary stay, Nikkei Jin. Ayan. So may iba't ibang mga visa na mga procedure para sa mga specific na applicants. Filipino parents traveling to Japan with Japanese Filipino children. So yung mga basic documents, visa application form, nandito rin yan sa website. Invitation letter galing to doon sa guarantor. Pwedeng yung inviter ninyo is yung guarantor din ninyo. Pwede kayo mag-submit ng English or Japanese version ng mga documents. List of visa applicants, nandyan din yan. Kung marami kayong mag-a-apply ng sabay-sabay, kailangan nyo masubmit yan sa travel agency. Itinerary in Japan, huwag nyo kakalimutan na magpadala din yan at mag-specify ninyo kung saan kayong mga lugar pupunta dito sa Japan. Letter of guarantee, details of the company organization. Ayan. So para malaman natin kung magkano mag-apply ng visa, ayan, puntahan natin tong relitours.ph. Although hindi kami endorser ng Relitours, pero ito kasi yung personal experience ko. Dito kami kumuha ng visa namin noon ni Jin Sensei. Dito kami nag-apply sa Dusit Hotel. So meron sila dito, ito yung presyo ng kanilang application. Kung mag-a-apply kayo sa Relitours and Travel, so ang kanilang tourism ay 999 pesos daw ang kanilang visa fee. In total. Kung visiting relatives, 2,200 pesos. Visiting friends, 2,200 pesos. Kung US military personnel, 2,000 pesos. Spouse, child of a Japanese national in the Philippines, 1,500 and so on. So sa mga long-term stay, medyo mas mahal. Ayan. Kung meron ka daw certificate of eligibility, nasa 2,400 pesos. At kung mag-a-apply ka ng extension or re-entry permit, extend re-entry permit, para to dun sa mga lumabas ng Pilipinas, lumabas ng Japan na medyo matatagalan pa silang bumalik. More than a year. So kailangan nila mag-apply ng re-entry permit. Ito daw, 2,400. Para naman doon sa multiple entry visa, meron silang additional handling fee na 500 pesos. Kung ikaw naman ay naghahanap ng ibang agency, meron din silang listahan na registered travel agency. So, ayan. So, marami silang mga agencies, hindi lang Relitours. Meron Amcor, Travel and Tours. Kung ano mas malapit sa inyo. Attic Tours, Golden Age Travel and Tours, Friendship Tours and Resorts Corporation, HIS Philippines Travel Corporation, JTB Asia Pacific Phil Corporation, Luxury Vacation Holidays and Tours Incorporated, Raha Travel Corporation, UHI, ayan, Universal Universal Holidays Incorporated. So yan yung mga contact details ng mga agency. Kung ano yung malapit sa inyo, yan, pwede kayo mag-apply dyan ng visa. So sa mga may inquiry about visa application, pwede niyong kontakin yung Embassy of Japan in the Philippines, yung embassy doon, through their email and phone number. Ayan, nandyan sa screen ninyo. Pwede din kayong kumontak kung kayo ay nasa Cebu. And meron din silang website kung kayo ay nasa Davao. Ayan, yun yung mga website na yan. Lalagay ko sa description box ng video na to yung link para mabasa ninyo. So yan guys, I hope nakatulong tong video sa inyo. Like,
share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!